Ay, Sir Jonathan, magandang umaga. Magandang umaga, Ben, at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Aha. Naku, napaka-importante po syempre ng pagkain, ano? At ngayon, isa rin to sa mga tinututukan ng ating Pangulo para dun sa ating mga kababayan. So, ano ba itong, una, baka gusto niyo ipakilala muna, ano ba talaga ang ginagawa ng Scholars of Sustenance Philippines o SOS Philippines para sa ating mga kababayan na nangangailangan talaga ng tulong tungkol sa pagkain? Ang Scholars of Sustenance Philippines ay isang food rescue organization. No? We are a registered non-profit organization. Kami ay isang environmental group. No? So, ang ginagawa namin mula sa mga food donors natin, mga food establishment and food businesses na partner namin, kinukuha namin yung mga good quality surplus food at ito ay pinamamahagi namin sa iba't ibang communities, iba't ibang organizations na nangangailangan ng pagkain. Yung SOS Philippines ay nagsimula noong 2016 sa Thailand at nagkaroon kami ng operation sa Indonesia at ngayon 2022 October, no, dito nagsimula na rin yung operation sa Manila, no. Dinala ito ng isang yung former managing director na Filipino galing sa Thailand. So noong 2022 October nagsimula ang operation namin dito sa Pilipinas. So noong 2022 lang pala nagsimula yung operation dito sa Pilipinas. Yes, Oo, yes. Sir Jonathan, pag sinabi nating surplus, medyo hindi maganda, 'di ba? Sa pandinig ng mga tao, parang mga tira-tira, 'di ba? Tapos ibibigay natin dun sa mga nangangailangan. So paano ba natin ipapaliwanag 'yon? Tama, no? Kadalasan yun yung misconception ng good quality surplus food. Pero dito, ang ginagawa namin, ang kinukuha namin, yung good for human consumption pa. Hindi ito yung pagpag, hindi ito yung tira-tira. No? Ito yung mga, may nagkaroon lang ng issue sa pagbabalot, overstock doon sa manufacturing, no? Sa mga hotel, sa mga buffet line, hindi yun yung kinukuha namin. Yun yung nasa likod sa kitchen. No? Okay. So, yun yung definition namin ng good quality surplus food. And we ensure na itong mga pagkain nito is good for human consumption pa. Ayun, oo. Pero yung SOS, talagang nakafocus kayo sa environment. Paano napunta dito sa mga ganito, food waste? Yes, kasi ang usual na nangyayari sa food waste natin or bago pa maging food waste 'yon, no. Ang practice talaga at hindi natin masisisi yung mga businesses ay pag surplus o malapit na siyang ma-expire. Usually tinatapon na siya sa landfill. And ito yung iniiwasan ng SOS at gustong matulungan ng SOS na maiwasan ito mapunta sa landfill kasi kapag napunta itong mga pagkain ito sa landfill, mabubulok siya at mag-cause siya ng greenhouse gases like carbon dioxide and methane na masama sa environment. Lalo na methane. Yung primary goal ng SOS, maiwasan ang mga pagkain ito matapon sa landfill at makasira sa kalikasan. Okay. So parang two birds in one stone. Parang dalawang ibon sa isang bato na nagagawa natin na dun para sa ating kapaligiran at the same time yung mga pagkain na ito na pwede pa rin naman, 'di ba, na makain ay maibibigay natin dun sa mga nagugutom at sa mga nangangailangan. Oo. So ngayon kasi pinag-uusapan nga natin yung tungkol sa food security lalo na dito sa Pilipinas, 'di ba? Isa 'yan sa mga tinitignan ng pansin ngayon dahil parang halos 3 sa 10 Pilipino ba base dun sa mga pag-aaral ay nagugutom tapos ang dami namang natatapon ng mga pagkain, 'di ba? Na pwede naman sanang mapakinabangan. So, from environment dito sa pagbibigay ng pagkain dun sa ating mga kababayan, ano ang ginagawa ng SOS? Una, tama yun, Ben, no? Dun sa datos na nakita natin dito sa Pilipinas, humigit kumulang 3 milyong tonelada ng pagkain ang nasasayang taon-taon. No? Sa Metro Manila alone, humigit kumulang 2,000 tonelada ang natatapon at nasasayang araw-araw. No? So, ang laki ng nasasayang na pagkain, ngunit marami rin ang nagugutom.
So ito yung gusto naming i-bridge na gap doon sa SOS, no, sa ginagawa namin sa SOS. So ang ginagawa namin, ang operations namin ay naka-focus sa Greater Manila area. Okay. Actually from Pampanga hanggang Laguna. Ang ginagawa namin, kinokolekta namin araw-araw yung mga food donations from hotels, restaurants, food manufacturers, and even mga agricultural terminal. Pumupunta kami, yung mga gulay, no. Kinukuha namin ito para maligtas pa at mapakinabangan pa ng mga taong nagugutom at nangangailangan. Okay. So from 2022 hanggang ngayong 2025, Sir Jonathan, gaano karami na yung natulungan ng SOS sa pagbibigay ng pagkain? Sa aming datos, no, naka-rescue na tayo ng total kilogram of 1.4 million kilogram na pagkain, no? Sa loob ng 3 taon or nearly 3 years, no? Okay. And we were able to serve 6.1 million meals na, no? At doon din sa datos namin, we were also able to reduce the carbon dioxide 3.7 million kilogram. So ito na yung datos na nakikita natin after 3 years ng aming operations ito sa Manila. So ngayon, Sir Jonathan, meron ba kayong partnership? For example, sa DSWD, kasi may kitchen program din ng DSWD, yung pagbibigay ng mga pagkain. So, meron ba tayong partnership sa DSWD? Sa ngayon, nasa usapan namin, no, kasama ng DSWD yung Kitchen na Walang Gutom, ang food rescue, no. So ngayon may mga discussion at meetings kaming ginagawa with them. Oo nga, yung Walang Gutom Kitchen, ano, na program ng DSWD. So bukod sa DSWD, meron din ba kayong ibang gusto na magkaroon ng partnership? Like for example, sa mga private sectors? Sa ngayon, sa local government ng Quezon City, meron kaming partnership, no? And we are partnering with them doon sa food waste reduction program or projects nila, no? Isa pa rin yan sa aming plano na makipag-partner sa iba't ibang LGUs. Ganun din, may mga partners din kami or partnership din kami with other international NGOs and even local NGOs dito, no? Sila yung mga tinatawag naming food recipient or nakakatanggap ng mga food donations na nakukuha namin. So sa ngayon, marami na kayong mga sponsors o donors para dito sa inyong program? Yes, ito ay nakakatuwa, no? Marami na ring food establishment and businesses na naiintindihan na ang food rescue ay isang effort para makatulong sa environment at the same time sa ibang taong nangangailangan at nagugutom. So yung sa DSWD na Walang Gutom kitchen, ano, na program, meron ba kayong mga volunteer doon? May mga donations din ba kayo na naibigay sa DSWD? Sa ngayon, tulad din sinabi ko, ongoing ang aming discussion. Hindi pa namin na-try talaga na magkaroon ng food rescue donation sa kanila, no? Pero siguro soon, before matapos itong taon, magkakaroon na kami ng isang movement or action towards that. Okay. So, sana agad-agad, ano? So, sa ngayon, Sir Jonathan, may mga bukod doon, syempre sa pag-partnership, may mga iba pa ba kayo na iniisip para mas mapaganda pa yung inyong service, yung inyong serbisyo sa pamagitan ng SOS? Yeah. So una, gusto ko rin lang bigyan diin yung aming talagang tinututukang benepisyaryo ngayon, yung mga elderly, no? Persons deprived of liberty, no? Mga orphanages, no, at mga street and homeless people, no, para mas malaki ang impact natin or namin sa environment at sa community. Siyempre, iniisip din namin yung mga logistical concern, no, yung mga maliliit na detalye ng aming food rescue. Una, kailangan talaga namin ng truck, no,
So sa ngayon may dalawa kaming refrigerated truck na umiikot Monday to Sunday, no. So Ah. kung madadagdagan ito, mas malaki ang magiging impact natin sa environment and communities, no. Okay. Ganun din, iniisip din namin para sa pagpapaganda ng program yung mga additional food hub or storage, yung mga cold storage namin, no. Paramihin pa ito sa south and north part of Metro Manila. Part din ng aming effort na makipag-usap sa mga agricultural hub na malapit sa Metro Manila kasi nandun din yung mga food waste na nakikita namin doon sa linyahan naman ng mga gulay at mga prutas. Marami rin ang nasasayang doon, eh. So, ito yung mga effort na ginagawa namin para paunlarin yung aming programa. Ayun, okay. Naku, Sir Jonathan, wala na tayong masyadong oras, ano? Pero dun sa mga nakikinig sa atin, baka meron kayong mensahe, no? Lalo na dun sa hindi pagtatapon, syempre, ng pagkain, may mga responsibility din tayong lahat, 'di ba? Para walang masayang na pagkain. At kung merong mga pribadong individual, pribadong mga tao na gusto rin sumali o maging mag-volunteer, mag-donate, saan po sila pwedeng kumontak? So yun, mga kababayan, no, yung food waste ay problema hindi lang natin at hindi lang ng ating pamilya. Ito ay lipunang problema rin. So siguro mga panawagan at mensahe, alam natin na ang karamihan ng food waste ay nasa bahay. So kung para mabawasan yung food waste, ang isang maganda or epektibong paraan ay bawasan yung food waste sa bahay natin. Tingnan muna natin yung mga refrigerators natin, no? Pag tinignan natin, marami pa pwedeng pakinabangan na natatapon, no? Para naman sa amin, inaanyayahan namin ang lahat na mag-check din ng aming social media page, no, yung Food SOSPH Food Rescue, no, like and follow and share. Siyempre sa pamamagitan ng like, follow and share, mas maraming maaabot na kababayan natin at marami makakaalam ng advokasya tungkol sa food waste at sa environment. Ayun, okay. Naku, Sir Jonathan, maraming salamat at sana mas marami pa yung mag-donate at mag-volunteer, no, dun sa inyong organization para makatulong dun sa mga nangangailangan talaga ng pagkain. So, thank you ulit, Sir Jonathan. Maraming salamat, Ben. Maraming salamat sa lahat. Okay, ayan si Sir Jonathan Rabal. Ayun, ang Operations Manager, Scholars of Sustenance Philippines, so SOS Philippines.